si Engineer Ismael Aviso. Siya po ang may gawa ng Alizin. Hello, magandang gabi, sir. Magandang gabi naman sa inyong dalawa. Sana lahat ng tao ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Sana po. Amen, sir. Sir, parang maingay yan. Parang may maingay. Opo, malakas po, sir. Baka pwede pong yung inyong monitor po ay pakihinaan. Pakiharap lang po sa kabilang, sa kapitbahay. Ayan po, tingnan niyo po kung ano. Pahina pa pong konti? Ayan. May konting feedback pa po. Saan ba ako dapat lumayo? Sandali. Opo. Ayan, malinaw na. Okay naman na po. Okay naman better na po. Better, sir. Opo. Sir, okay. Pakikwento po naman sa amin, ano po ba itong Alizin spray? Okay, yung Alizin spray, na-develop yan, na-invento yan, 2007 pa. Matagal na. Matagal na po yan. Yan, i-design ko yan para sa SARS-1. Saan po? SARS-1. Sa SARS. Na dati pang virus. Opo. Oo, no? Ngayon, ang nangyari, kasi lumabas ng SARS-1 2002. Kaya lang natapos yan 2004. Nagsimula ako mag-research 2002. Pero nung na-develop ko ng gusto 2005, wala na yung SARS. Okay. Ngayon, nagsimula akong ibigay sa mga kaibigan ko yan, tinesting ako, pamilya ko, 2007. So that long pala yung study na ginawa dito. So hindi ito biglaan. Hindi basta-basta. Pinag-aralan ko ang virus, halos lahat sila protein coated, isa na yun. Tapos, ang mga virus, meron silang tentacles, yun nga yung corona. Kaya kung ano yung SARS-1, tsaka yung COVID-19, parehas lang sila. Ang pagkakaiba lang nila, in physical, mas magaang, mas maliit ang COVID-19. Kaysa sa SARS-1. At ang COVID-19, halos kasing lakas lang ng flu. Na virus din, halos kaparehas lang sila. Nung trangkaso? Kasi ang SARS-1, ang mortality rate, 9.5%. Ibig sabihin, sa bawat 100, siya mas kalahati ang namamatay. Pero ito, napakahina, parang flu. Dahil nasa 1.3 to 1.7 lang ang namamatay, wala pang 2. Ngayon, bakit kung mahina ito, mas marami siyang pinatay? Yung hina niya, yun na naging dahilan para marami siyang patayin. Pag nahawa ang tao, isang tao nahawa, walang symptoms, lalakad siya ng lalakad, positive siya. Kasi mahina nga siya. Isang daan ang mahahawa mo. Nakuha niyo? Ito yung mga asymptomatic. Hanggang iba ganun din. Hanggang tatamaan niya, yung mahina ang katawan, yung acidic, yung malapot ang dugo. Kadalasan ng malapot ang dugo, acidic, yun yung may mga underlying diseases. Yun yung mga matanda na. Not necessarily sa edad, hindi tayo nagbabase sa edad. Kahit bata, pag malapot ang dugo mo, acidic ka, may underlying diseases ka, maapektuhan ka ng COVID-19. Malinaw po ba? Yes po, sir. Okay. Ngayon, bakit hindi yung SARS-1 hindi lumaganap? Malakas siya. Konti ang namatay, konti na hawak. Kasi ang SARS-1, pag tinamaan kayo, hihiga kayo aalagaan na kayo. Pero ito hindi. Tinamaan ka. Hindi mo alam. Hindi mo ramdam. Hindi mo alam. Wala kang sakit. Parang normal lang. Nagsasalita ka, vahatsing ka, pumunta sa damit mo, dumikit ka sa hinawa mo yung pamilya mo. Kaya kung ang isang nahawa doon sa 10 ang nahawa sa SARS-1, ito 100,000. Yun ang comparison dyan. Kaya ganun ang nangyari. Dahil sa hina niya, marami siyang nahawa. Although sabihin na natin 2. Ang nahawa naman niya, 100,000. Ang nahawa ng SARS is 10,000. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yes, opo. Ang laki. Mag-aang siya, maliit ba? Na hindi, ang totoo, magpa-test ka ngayon, negative ka,
At sa tingin mo ba, hindi ka makakahawa? Meron. Bakit? Maaring hindi mo nasingot, hindi pumunta sa bibig mo, nasa damit mo lang. Isinampay mo yung damit mo sa bahay mo. May mga damit tayo, minsan nilalaban natin, 2 suot. Sisingutin ng asawa, ng anak, dahil dumadaan sa isang kwarto, lahat ng Pilipino, maliit ang kwarto. Masisingot niya yun, dahil yung alikabok nandun. Pero yung tao may suot ng damit, negative siya. Kaya, traitor ito traitor talaga. Opo. Ganon ang nangyayari. Sir, Okay. Okay, go ahead. sir, saan po gawa itong alizin? At bakit alizin? Ako ang nag-invento niyan, ako ang gumawa. Inano ko lang yung components niya. Ganit, paano ko ginawa yan, no? Yes po. Tingnan nyo yung SARS-1, sa bawat 100, 9.5%, tama? So may gumaling. Wala namang gamot sa SARS-1, di ba? Yes po. Walang gumamit. Ang gumaling is, 81.5%, tama ba? So madalit salita, nalabanan ng katawan. Ano ang ginamit ng katawan para panlaban yan? Yun ang pinag-aralan ko. Lumalabas, nung panahon ng SARS, sa China, kasi member ako ng scientific community. Ang ipinaiinom lang nila, vitamin C, pinalalakas ang immune system, vitamin C. Hanggang ngayon, pag ininom nyo yung vitamin C, hindi naman antiviral yan Supplement lang yan. Pag ininom nyo yung vitamin C, lalakas ang immune system mo. May 3 tayo sa white blood cell na immune system na macrophage, monocyte, phagocyte. Pag yan, hinawakan nila yung virus, siniloko nila, yung kinornel nila, ang papatay nila sa virus, naglalabas sila ng H2O2, hydrogen peroxide. Ginagawa ng tao yon, ng katawan natin, hydrogen peroxide. Kaya pag konti ang hydrogen peroxide mo, mahina ang immune system mo. So, iinom tayo ng hydrogen peroxide? Hindi. Yung vitamin C. Kasi yung vitamin C, pag ininom natin yung vitamin C, lalakas ang immune system, it convert to hydrogen peroxide. May scientific study. Bago pa nila inilabas yan, yun ang pagkaintindi ko. At it happens, maging ang US government, ginastify yan, yung mga clinical trial, yung mga clinical study ng US government, ang vitamin C convert into hydrogen peroxide. Kaya tayo hanggang ngayon, ang ginagamit is vitamin C, di ba? Yes, opo. Oo. Ngayon, ang ginawa, di nasa katawan na yan, ano pa? Ang ginagamit ng katawan ng tao, antiviral, zinc. Zinc. Ang zinc, pag mahina konti ang components ng zinc sa katawan nyo, madali kayong magkaroon ng inflammation. Sa mga inflammation, madali. Pati sa heart, lahat. Kaya, inaano na magano tayo ng seafood, lalo ng shell foods. Kaya, yung dalawang yan, ang zinc po, nakakapaghinto ng replication ng virus, lalo na yung COVID. Meron ng study ho yan, kompleto dokumento ho, ng mismong COVID-19. Kapag maganda ang zinc nyo, yung replication ng virus, mahabang kwento, ayoko pumunta sa masyado detailed web. Ang zinc talaga is antiviral. Ito ang property ng zinc. Antiviral, anti-inflammatory, and then protein buster. Ang H2O2 naman, antiviral, protein buster. Lahat ng virus, protein coated yan, lalo na yung pinaka-corona niya, tentacles. Ngayon, ang ginawa ko, inilabagpat pa ako mag-iimbento ng kung ano-ano, lagundi, coconut, hindi. Kasi kaya namang i-duplicate yung H2O2 tsaka zinc, di ba? Opo. Nasa labas, sinagay ko doon sa spray. Ito na ang problema. Kahit magugas ka ng kamay, nasa cellphone mo yung virus, umaabot ng 29 days, 28 days. Yun ang study nila Tumatagal ng 3 araw sa damit. Sa salamin nyo, pumapasok sa mata, ilong, bibig. Ang nangyari, pinroteksyon natin kamay, lahat, pero wala tayong proteksyon sa bibig, ilong, sa mata. Kaya doon ngayon, pag pumasok sa mata niyan, mahina pa rin naman yan Itong virus na ito, mahina talaga. Walang pwedeng kumontra sa akin. Bakit? 30 days ko, ipinograma ito, 30 days. Sabi ko, sino magsasabing malakas yan? Kaya dumami, hindi, mahina. Kaya lang nagiging halimaw yan,
kapag inabot ng 10 to 14 days, nag-incubate dun sa bibig mo, doon sa lalamunan, sa throat. Aha. Okay. Ngayon, may mga, so anong kailangan dito? Mouthwash. Pero hindi effective yung mouthwash na niluluwa mo. Dapat yung mouthwash, malulunan mo, kasi nasa throat eh. Pag niluluwa mo ba, tatamaan yung lower part ng throat? Hindi, di ba? Nasa may bandang tonsils, di ba? Anong dahilan bakit importante yung mouthwash sa nalulunan mo? Maraming mouthwash, puro iniluluwa niyo yan. Tsaka meron siyang tinatawag na toxic ang byproduct. Bawal lulunin. Hindi katulad nito, ang byproduct nito, oxygen. Nakuha nyo? Yes po, opo. At walang overdose na masasabi dahil meron tayong body mechanical reaction. Pag sumobra, iluluwa mo lang eh. Pero pag in-spray mo ito, wala pang 1 minuto, patay yung virus. Yun ang talagang trabaho dyan. Tinis ito ng US eh, yung COVID-19. Ngayon ito pa. Kaya lang sa bibig, kung tinis sila sa Petri dish, hindi gumagalaw yan. Tama, di ba? Pwede. Pero iba sa bibig. Pag bibig, in-spray mo, bababa yan eh. Didiretso siya sa baba. Didiretso sa baba. Eh kung kailangan mo ng 1 minute para mapatay, hindi mo rin mapapatay. Tama? Hindi mo rin mapapatay dahil it requires 1 minute eh. Ang ginawa ko dyan, in-identify ko, ginawa ko siya ng attraction process. Attraction, no? Tandaan natin, ang katawan, yung tao, bilang tao, lalaki-babae, may attraction yan eh. Hindi yung lalaki-lalaki, wala attraction yan. Babae sa babae. Ang normal, babae-lalaki. Huwag natin pag-usapan yung abnormal. Yung normal lang tayo. Yes po. Babae-lalaki, may attraction. Ang tao, human, kapareho siya sa isang principle ng magnet at electrical. Yung magnet, north-north, repel yan eh. Tama? North-south, attract. Opposite poles, attract. Repel. Tama? The same pole, repel. Yes. Opposite pole, attract. Parang babae lalaki. Para masundan niyo ha, masundan niyo ako. Yes po. Kaya kinusample ko yung tao. Yung electrical, ang electrical, positive, repel, attract. Ano po? Positive? Repel, attract. Repel, kasi positive. Di repel, di ba? Parang lalaki-lalaki. Hindi pwede. Hindi pwede. Magiging abnormal. Negative. Attract, repel. Ganon Repel din. Repel pa din. Repel din. Negative, positive. Attract. Oo. Attract. Ngayon, ito, kasi ako ay a microwave satellite engineer. Naging scholar ako ng Japanese government sa electronic technology 2 years. At naging pinag-aral ako ng Soviet government as a microwave satellite engineer. 12 years. Ang layo, sir. From being a microwave engineer, biglang nag-develop ka ng gamot sa COVID. Alam nyo, Na doon niya dinaan yung study. Tingnan nyo inalam ko yung virus. Ano ang polarity ng virus? Wala ng magnet eh. Ang polarity ng virus is positive. So ano ang dapat gawin ko sa alisin para batra? Negative. Anong gagawin ko? Kung positive yung virus, anong gagawin ko sa Gagawa ka ng Negative. Yun ang Negative ginawa. Kaya yan, ion. highly negative charge yan. As a microwave satellite engineer, alam ko po yan. So, puro ang negative ginagawa pala ko- yung atin dyan. Negative ion, negative din yung alisin na. Yes, yun, nakuha nyo. Hindi Okay. nagdudugtong-dugtong na yan. Now we know. Kaya yan, kapag yan ginawa kong neutral, hindi positive, hindi negative, magkakaawayan lang ang virus, saka yung H2O2 saka zinc. Pero pag ginawa kong negative yan, magdidikit yan, hindi na maghihiwalay hanggang mamatay na yung virus. Opo. Sir, itong alisin spray, gaano kadalas ito dapat ini-spray? At kailangan ba Okay, meron na ganito. kami nararamdaman bago mag-spray? Hindi, dapat yan, di ba sabi ko nga, ito, pag hindi kayo lumalabas ng bahay, pero may kasambahay kayo lumalabas, 2 times a day. 2 times a day. Pero pag lumalabas kayo, 3 times a day. Gaano what? katagal po ang interval ng pag-spray? Alam mo, Morning, pagka nasa tsaka- bahay ka, maga gabi, pag bahay, 2 beses lang. Pero pagka lumalabas ka, maga, tanghali, gabi. Okay. Gaano Pag karami, ginawa sir? yan, okay, nasa to, depende sa laki. Ako, katulad ko, sa testing namin, 10 pumps lang, 10 pumps. Okay. 10 pumps. Okay. Pag bata naman, halimbawa, ang timbang ko, 80 kilos, ang bata may 20 kilos, i-ratio nyo lang yun, mula sa 10 pumps sa 80 kilos.
So, kunyari, sir, 46 kilos, 47 kilos. So, 10 din O yun. di, mga Five. 6, 7. Pero kung the more, di ba na, the more na pumps, the better, na kayang i-tolerate yung katawan nyo. So, wala po itong, actually, wala siyang, overdose. Wala, pagka ma-overdose kayo mismo mag-reject, iluluwa nyo yan eh. Okay. At yan ang byproduct, inuulit ko, oxygen. The more na marami ang tolerable nyo, ang tolerance nyo, the more na na-spray nyo, the more na sink na pupunta sa katawan nyo. Sir, may tanong ako, engineer. Kasi wala akong nararamdaman nung first time ko itong na-try itong Alizin, Na-try ko, sir, sa FISPC store. Wala akong nararamdaman, pero nung nag-spray ako, sumakit yung lalamunan ko. Pero parang meron siyang na something na after few hours natanggal din naman. Yes, yun, totoo. Pag yan, merong nakadikit sa nyo, na undesirable elements, magre-react yan. Okay. Mapapansin nyo, di ba sa pagkain, kaya tayo nagsisipilyo sa gabi para kinabukasan, hindi malang sa bibig natin, di ba? Yes po. Dahil nag-multiply yung bacteria. Subukan nyo, huwag kayong magsipilyo, mag-spray kayo sa gabi niyan. Hindi na kayo kakain ha. Kinabukasan tingnan nyo, wala kayong malansang amoy. Ibig sabihin nun, yung bacteria hindi nag-flourish. So hindi lang po siya talaga, kumbaga hindi lang COVID virus ang inano niya, kundi yung iba pa, kung ano pang merong virus sa loob ng bibig mo o ng katawan mo. Yes. Alam niyo ba, pag marunong kayong gumamit yan, at meron pang isang essential oil, hindi na kayo sisipunin, hindi na kayo ubuhin. Kahit humika, yung investor ko, pag sila hinika, buong pamilya, 30 to 60 days, higa talaga sila. Eto, nung sumumpong ang higa nila, 5 days lang, hindi sila naiga, malakas pa rin sila eh. Yes. Simula nun, hindi naman Opo. Sir, kung ako po'y interesado sa mga nakikinig ngayon at nanonood sa atin, interesado sila makabili ng Alizin spray, saan po kaya nila ito pwedeng mabili? Okay. Meron tinatawag na card premium. Card premium, pumasok sila ron, cardpremio.com, pwede silang umorder doon, at pwede rin silang mag-loan. Kung halimbawa gusto magnegosyo. Merong loan, inanda ng partner ko yan, mula 200,000 bababa, walang collateral, 2% ang tubo, monthly, at 200,000 pataas, hanggang 2 million, may collateral na. Pero ang matatanggap nila, produkto. Puro Alizin spray po. Oo, yun. Para wala na, ngayon itutuloy ko, ano mapapala natin dito pag ito ginamit ng tao buong Pilipinas? Tingnan nyo, 110 million tayo. I-test niya, di ba, nagtetest tayo? Ano ba ang direksyon natin sa pagtetest ng patient? Testing ng 2 million, 3 million, o 110 million? Ano po? Paulit po, sorry? Di ba nagtetest tayo ng PCR? Yes po, opo. RT-PCR test, opo. Ano ang goal ng gobyerno? Testin lahat, di ba? Tama? Opo, yes. The more, the merrier. Okay. 110 million tinest natin PCR. Nawala ba yung virus? Hindi. Meron pa din. Eh, tinest mo lang eh. Pero Hindi kapag mo- binigyan natin yung 110 million ng spray na yan, in 15 days, open ang economy. Wag nagdikit-dikit na kayo. In 15 Dahil days, bakit? sir. In 15 In days. 30 days, wipe out yung virus. So, ang sila... Bakit? Opo. Dalawang factor kaya nahahawa, kumalat yan. Una, nahahawa ka. Pangalawa, nangahawa ka. Tama? Isa lang ang mawala doon, tigil na yan. Ito, pag gumamit ang tao nito, dalawa matatamaan niya eh. Hindi ka makakahawa dahil halimbawa, sa umaga, meron ka ng tubig. Mag-spray ka sa umaga, di patay na yun, isang minuto. Hindi, pagsakay mo sa hindi ka na makakahawa. Tama. So halimbawa naman, sumakay ka, nahawa ka ng alas 9 ng umaga. O ilang oras lang, alas 12, mag-i-spray ka, tanghali. O ilang oras lang, hindi na inabot ng 10 to 14 days. Kasi yun ang nagiging halimaw na yan kapag 10 to 14 days eh. Oras pa lang. Nandun pa lang sa mukha ng bibig, wala pa nga sa throat. Pero kahit nasa throat na,
wala rin problema. I-spray mo lang kasi lulununin mo yun eh. Oxygen naman ang byproduct niya eh. Opo. Sir, pagka nag-spray ako, no, gaano katagal bago ko siya pwedeng sundan ng tubig? O wag muna ako uminom? Hindi, after 1 minute. 1 minute Palipasin niya 1 minute. Okay. Sir, may isa pang tanong dito. May nagtanong po. Kung sakaling gusto niyang bumili, mga magkano daw po ito? Baka mahal. Ako hindi ako sa marketing, ano? Iyan na niya na lang sa cash radio, no? Pero nasa running sa 450. Okay. Ngayon, ito. Since nagsasabi tayo ng kagandahan yan, ano ba naging resulta simula ng ano? Alam niyo, mula 2007, may mga karanasan kami, 1 taong inubo, akala nakulang na, gas na iniinom dahil wala nang lahat ng gamot, ininom niya. May nagbigay sa kanyang yan. In less than 2 hours, nawala yung ubo. Galing pala talaga. Opo. Ngayon, totoo ba itong sinasabi ko? Ito testimonial nito ng partner ko. Nung kumuha siya sa akin ng 500 na bote, ibinigay niya sa kaya, marami kaming testimonial, meron dyan, positive yung kasama niya sa isang kwarto lang, 14 days. Positive, binigay niya ng spray, siya rin nag-i-spray. Yung positive, nag-negative after 14 days, siya naman hindi na nag-positive. Magkasama sila 14 days. Sa isang kwarto, sa isang hotel. Meron naman, yung asawa, yung nanay niya, nahawa rin yung asawa niya. Ang mabigat, mayroon palang underlying disease yung asawa niya. In 4 days, patay yung asawa niya. Paano yung anak nilang dalawa, pati siya? Nagsisimula na sila makaramdam. Makaramdam, pero hindi sila nagpa-test muna. Nag-spray sila, survival sila pareho. Yung tatay, medyo nakakaramdam ng masama ng pakiramdam. Pag-spray, ang matter of hours lang, nawala. At negative silang lahat. Pero kasamang palad, nalaman niya ako, huli na, patay na yung asawa niya. So sa mga susunod na araw, maaaring kumausap tayo dun sa mga nakatry na nitong Alizine. Yes. So, sir, Engineer Abiso, gusto pa namin pahabain itong talakayan, ano? Pero pwede ba pagbigyan nyo kami next week para kayo muli namin makausap? Sige, sana pagbigyan din tayo ng Zoom. Baka malabas yung mukha ko rin. Sige, sir. May pahabol na nagtanong dito, ano daw yung lasa pag in-spray? Ang lasa nung medyo, ako sasagot kasi ako yung nakatry. Opo, pag in-spray nyo po, mainit siya dito na parang medyo may anghang. Hindi ko ma-explain kung bakit, pero yung lasa okay lang po, tolerable po. Mas masama po yung lasa nung mouthwash na hindi ko kaya. Okay. So, yun po. Tapos saglit lang, mararamdaman ninyo. Actually, ang bilis seconds lang eh. Seconds, mararamdaman mo, iinit yung throat mo, tapos parang may maanghang. Tapos after nun, natulog ako. Actually, hindi kinabukasan, idlip lang ako, alam mo yun. Mga 1 hour after, pag gising ko, wala nang masakit sa throat ko eh. Ganun kabilis. Saglit lang din pala. Saglit din. So, sir, engineer, medyo bitin tayo sa oras tonight, pero ano po ang mensahe ninyo sa mga nakikinig po at nanonood sa atin? Ito masasabi ko, sa mga Pilipino, kababayan ko, opisyal ng gobyerno, ang COVID mahina. Kaparehas lang ng flu, malakas lang ng konti. Ang flu, nung nagkaroon ng flu tayo, hindi naman tayo nag-lockdown, di ba? Ito dapat hindi. Kung meron tamang mouthwash na gagamit. Ito na nga yun. Alam niyo ba, sabi ko nga, pag ito binigyan lahat ng tao, pwede naman testingin eh. Sabi ko po ulit-ulit, walang kumontra eh. 50 days open ang economy, 30 days wipe out yung COVID. Hindi natin kailangan ng bakuna, hindi natin kailangan ng gamot. Ang gamot kailangan lang kung inabot ngayon, may mga serious, critical, yun ang kakailangan gagamotin natin. Pero yung bakuna, sa akin, hindi ako sa nagyayabang ha, subukan nyo, ito yan, ginawa akong guest speaker sa Amerika, kung ano maikukontribute. Ilan kami mga scientist, inventor, sama-sama nang nagbigay ng contribution ng kung anong magagawa, matutulong. Yun sa akin ang napili. Kaya ako ginawang speaker nila ron, na para sa masolusyonan yung COVID. Ngayon, ganun din dito. Nagsama-sama yung dalawang asosasyon. Ito, maraming nag-contribute, pero yung sa akin ang in-endorse. Okay. Kasi sabi ko ganito eh, pwede ba wala tayong ego muna? Kung sino maganda para masolusyon ng COVID, kayo po ako, kung may umano dyan, back up na lang ako. Awa naman ang Diyos eh, yun ang naano eh.
Kasi ang hinahanap ko, alis na yan, COVID na yan sa lalong madaling panahon. Dahil naghirap, ang daming namatay, ang daming naghirap na tao, bumagsak ang negosyo, maraming nasira ang ulo. Opo. So, sige po. So, engineer, pasensya na po, pero next week babalikan ka namin. And hopefully may makausap kami na someone na gumaling dahil dito sa Alizin mouth breath oral spray. Okay? So, salamat, maraming salamat, Engineer Aviso. Maraming salamat po. Opo, salamat po. Yan naman si Engineer Aviso. Ismael Aviso. Opo. So, ito po hawak ko bago ako matapos. Sige lang. Alizin Mouth Breath Oral Spray. Ito po ay nakakatulong para po tayo ay makaiwas sa COVID-19 at iba pang virus at bacteria na pwede pong magdulot ng sakit sa atin through mouth infection. Opo. So, ito sabi nga niya, instead na mga oral mouthwash, ayan, pwedeng ito na lang ang inyong gamitin. At matipid ito, DJ Josa, ha? Spray kasi siya. Yes, spray lang siya. Konti lang actually yung na-spray kasi maliit yung pinaka-nozzle niya. So, pag spray po ninyo, instant actually yung inyong mararamdamang ginhawa sa lalamunan.